Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to present our commencement speaker, UP's very own Assistant Professor, Cara Patria David Cancio. Maayong adlaw sa inyong tanan. Palangga ko kayong lahat. Tama ba yun? Tama ba ang Cebuano ko? Palangga ko kayong lahat. Ginahugma. Ano ba yun? Ginugugma ko kayo. Sorry po. Kapampangan po ako eh. Pero magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Chancellor Leo Malagar, President Angelo Jimenez, our Board of Regents, fellow faculty, parents, graduates, ladies and gentlemen. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin bilang inyong commencement speaker. Sana po hindi kayo magsisi. At sana hindi rin po kayo maantok. Naghanda po ako ng PowerPoint slides. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito boring class lecture. Alam ko pong tapos na kayo sa yugtong iyon ng inyong buhay. Ang totoo niyan, halos lahat talaga ng speeches ko may PowerPoint slides. Because kulang ako sa confidence to hold an audience. Pakiramdam ko mabubore sa akin yung mga estudyante at yung mga nakikinig sa akin kapag puro pagmumukha ko lang ang tinitingnan nila kahit gaano kaganda. Charot. But seriously, imbis na mag-lecture, mas gusto ko pong magkwento. Kaya karamihan po ng mga sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito ay hindi po galing sa akin. Pero hindi naman po plagiarism. Okay? Hindi ko po ugaling magnakaw. Kahit salita, hindi ako nagnanakaw. Huwag mag-plagiarize. Hindi ko po ugaling magnakaw, unlike some people we know. Karamihan po ng mga sasabihin ko ngayon ay hango sa kwento ng iba't ibang tao. Mga taong aking nakasalamuha sa loob ng 30 taon ko bilang isang mamamahayag. Sa buong 4 na taon ninyo sa UP Cebu, wait, 4 lang ba? Sino dito ang gagraduate na Magna? Magna 9 years. Palakpakan natin yung mga nakapagtagumpayan ang MRR. Ako po, 9 years po ang binilang ko bago po natapos ang aking master's degree sa UP. Kaya, okay yung mga napagtagumpayan ng MRR. Anyway, sa buong journey nyo po sa UP, may 3 salita na pirmi kayong naririnig. Honor, excellence, service. Dangal, husay, at serbisyo. Yung ikukwento ko po sa inyong 3 tao, hindi po sila nagtapos sa UP. Hindi nga po sila nagtapos ng kolehiyo. Hindi nga sila nakatungtong ng kolehiyo. Pero sa palagay ko, higit pa sa magna o summa cum laude ang nakamit nila pagdating sa husay, dangal, at serbisyo. Unahin po natin yung husay. Kapag sinabing excellence, ang unang papasok sa ating isipan ay mga taong nakapagkamit ng mataas na pinag-aralan. Pero alam niyo po, sa liblib na komunidad ng mga agta, may nakilala akong isang taong walang pinag-aralan, in fact, hindi siya marunong sumulat, hindi rin marunong magbasa, pero mas matalino at mas mahusay kumpara sa ilang quote-unquote matatalinong leader ng ating lipunan.
Ang pangalan niya ay Daniel Pablo. Siya ang chieftain ng mga agta sa Peña Blanca, Cagayan. Araw-araw, kasama yung kanyang mga katribo, sumisisid sila sa malalim na ilog para pumana ng mga freshwater eel. Or sa amin sa Tagalog, ang tawag namin sa eel ay igat. Pero hindi ko alam kung ganun din ba sa inyo. May iba atang meaning yung igat dito. So, eel na lang gagamitin ko. Nung araw na sinamahan ko si Daniel at saka yung mga kanyang katribo, si Daniel lang ang nakahuli ng eel o ng igat. Siya kasi yung pinakamahusay na sumisid sa buong komunidad. Yung nahuli niyang eel, binenta niya at ang nakuha niyang pera, 500 pesos. Para sa mga agta, malaking pera na yung 500. So in-expect ko, iuuwi ni Daniel yung pera sa kanyang pamilya. Pero nagulat ako sa ginawa ni Daniel. Panoorin niyo po ito. Nung araw din iyon, bumili si Daniel ng 10 kilo ng bigas mula sa kinitang 500 piso. Pero imbis na dalhin ang bigas sa kanilang tahanan, nagulat ako dahil isa-isang inikot ni Daniel ang mga bahay sa kanilang komunidad. Ayo, atandang pa rin. So, ba't binibigyan ninyo lahat ng bigas? Kung wala silang nibebenta, ma'am, ikaw nakabenta, bigyan mo sila. Kahit hindi mo naman sila pamilya? Oo. Bakit? Ganun ang prinsipyo namin mga alta dito, ma'am. Parang pantay-pantay kayo, walang mahirap, walang mayaman. Imbis na solohin ni Daniel yung pera, pinamahagi niya. Bumili siya ng bigas, tapos pinamahagi niya yung bigas sa bawat isang katribo niya. Bakit? Kasi sa kultura ng mga katutubong Pilipino, walang naiiwan. No one left behind. This sense of community is deeply rooted in our culture as Filipinos. Bahagi ito ng ating pagkatao. Pero sa kasamaang palad, tila marami na ang nakalipot dito. Sa isang mundo kung saan palaki ng palaki ang agwat ng mahirap at mayaman, madaling isiping nasa pinakailalim ang mga katutubong agta. Pero matapos kong makipamuhay sa kanila, marami akong natutunan. Wala silang kalsada, wala silang daan. Pero bawat isa sa kanila ay tulay ng pagbibigayan. Walang mansyon, walang magagarang sasakyan, pero sa piling ng mga agta, walang maiiwan at walang malalamangan. Madalas silang tawaging mangmang at primitibo. Pero sino nga ba ang tunay na sibilisado? Hindi ko sinasabi na mas mahusay sa inyo yung mga agta at walang saysay yung pinag-aralan ninyo. Actually, maswerte kayo kasi nabiyayaan kayo ng magandang edukasyon. Pero sana, hindi ninyo makalimutan na maraming mga Pilipino ang hindi kasing swerte ninyo. Maraming Pilipino ang hindi nabibiyayaan ng edukasyon, marami ang kailangan pang magtrabaho para lang mag-aral, marami ang napagkakaitan ng karapatan. Kaya ang hiling ko sa inyo, tulad ni Daniel, yung chieftain ng mga agta, sana gamitin ninyo ang inyong husay para iangat ang mga napagkaitan sa buhay. Gamitin ninyo ang inyong talino at pinag-aralan para sa ikauunlad ng ating bayan. Nang sa gayon, walang maiiwan kasi dapat walang naiiwan. Let's go to the next word, dangal. Ano ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ninyo ang salitang honor?
Siguro, ang unang papasok sa isip ninyo, yung mga taong nasa may mataas na katungkulan. Mga senador, congressman, abogado. Panay kasi ang banggit ng Your Honor sa impeachment trial ngayon. Pero hindi po sila ang naiisip ko kapag naririnig ko ang salitang honor o dangal. Malayo, malayo. Ang naiisip ko po kapag sinabing dangal, mga magsasaka. Isang babaeng magsasaka sa Bugyas sa probinsya ng Benguet. Ang pangalan niya, Janeret Beliao. Mahigit tatlong dekada na, mahigit 30 years nang magsasaka si Janeret. Taon-taon, nagtatanim siya ng repolyo sa kapirasong lupa na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero noong 2023, biglang bumagsak ang presyo ng repolyo sa merkado. Ang dating binibili na repolyo na 20 pesos per kilo, binibili na lang ng 10 pesos per kilo or 2 pesos per kilo. Yes, noong 2023, bumagsak up to 2 pesos. 2 piso na lang binibili yung mga repolyo sa mga magsasaka. Ang sabi ng mga middleman at negosyante, kailangan daw kasi nilang mag-compete sa mga imports ng China. Yung mga gulay galing sa China. Sabi naman ng gobyerno, kasalanan daw ng mga magsasaka. Sobra daw kasi sila ng tinanim. Ang saklap, di ba? Yung magsasaka na nga yung nagtanim, sila pa yung sinisi ng gobyerno kasi daw, sobra raw sila ng tinanim. Isa si Janeret sa mga nabiktima nito. 2 tonelada ng repolyo yung inani niya, 40,000 pesos yung puhunan niya, 40,000. Pero pagkatapos dumaan sa mga middleman at negosyante, ang inuwing pera ni Janeret, 6,000 pesos. At yung ibang repolyo na pinaghirapan niya ng 5 buwan, itinapon na lang. Bakit po kayo nagtatanim pa rin? Sakali lang ma'am, para kahit na ganyan, para mabayaran ang utang. Magkano po ba utang ninyo? Siguro ba papunta ng 200? Hala, yan, 200,000? Yes, ma'am. Paano niyo po babayaran yung 200,000 na utang? Talagang tuloy ang pagtanim ma'am para makatsamba. May kasabihan, hindi magugutom ang taong marunong magtanim. Pero para sa mga magsasaka ng Bugyas, tila hindi na ito totoo. Kaya naman, pinagsisikapan na ni Janeret na pag-aralin ng kanyang mga anak. Sa pangarap na balang araw, makatakas sila sa hirap ng pagbubungkal ng lupa. Wala na kami papuntahan mo. Wala na. Alangan naman na magnakaw ka, alangan naman na magtatanim ka ng hindi. Pagtiisin na lang ma'am. Uulitin ko yung sinabi ni Janeret. Alangan namang magnakaw kami. Magtitiis na lang ako, ma'am. Alangan namang magnakaw kami at gumawa ng masama. Ito yung pinakatumatak sa akin sa mga sinabi ng magsasakang iyon. Gaano man sila kahirap, gaano man sila pinagkaitan, walang puwang yung paggawa ng kasamaan. Yan ang tunay na your honor. Yan ang tunay na may dangal at honor. Yung walang puwang ang pagnanakaw. Alam nyo, di tulad ng iba, patas lumaban yung ating mga magsasaka. Kung sino pa ang naghirap sa taniman, siya pa ang uuwing luhaan. Dati, akala ko, peste at bagyo lamang ang kalaban ng mga magsasaka. Pero matapos kong masaksihan ang sinapit ng mga taniman sa Bugyas, nalaman kong ang tunay nilang kalaban ay hindi peste at bagyo. Mas malaking kalaban ang tao.
Sana, gaano man kataas ang inyong makamit at tagumpay, sana lagi kayong bumalik sa lupa. Sana isipin ninyo palagi yung mga magsasaka. Sana baunin ninyo yung kanilang sipag at tularan ninyo sana yung kanilang dangal. At sana tulad nila, lumaban din kayo ng patas. Sana gamitin ninyo ang inyong pinag-aralan para balang araw, maging patas din yung mundong ito para sa ating mga magsasaka. I now go to the third word, which is service, paglilingkod. Alam niyo po, hindi na bago sa atin marinig yung salitang serbisyo. Tuwing eleksyon, naririnig natin to eh. Ito yung pangako ng mga politiko. Maglilingkod, magpakailanman hanggang kamatayan. Pero wala pa namang namamatay sa kanila. Pero alam niyo po, sa Tiboli, South Cotabato, sa Mindanao, may isang grupo doon na nakilala ko. Itong grupo na to, itong grupo na to, literal na naglilingkod hanggang kamatayan. Panoorin niyo po to. Ilang beses kaming muntikan ng madisgrasya. Gayunpaman, hindi sumuko ang grupo. Araw-araw nagdadala ng ataol sa mga liblib na lugar sa Tiboli, South Cotabato, ang grupo ni Kuya Joel Hindon. Si Kuya Joel ang embalsamador ng munisipyo. Doon kasi sa lugar nila, sa Tiboli, marami ang namamatay nang hindi man lang nakakakita ng doktor. At pag namatay na sila, kahit punerarya, hindi umaabot sa kanila. Araw-araw, sinusuong ng grupo ni Kuya Joel, sakay ng kanilang motorsiklo, ang buwis buhay na daan para lang makapag-embalsamo at mailibing ng maayos ang mga tao. Tinanong ko si Kuya Joel, hindi ka ba napapagod? At ang sabi niya, kapag naglilingkod ka sa iba, walang puwang ang pahinga. Kahit pagod na pagod ka na. Parang nasukong na ako. Parang hindi ko na kaya ito, Bobby. Kasi wala akong magawa. Kasi yung tulutulugan ko mga tao, kung mapahinga ako, paano na yung mga kawawang tao? May kasabihan, sa gitna ng hirap at kalbaryo, lumalabas ang kabayanihan ng tao. Hindi man sila milyonaryo, pero mayaman sila sa puso. Silang mga wala sa kapangyarihan, pero maglilingkod hanggang kamatayan. Si Kuya Joel at ang kanyang grupo ang patunay na hindi mo kailangan maging milyonaryo para makatulong sa kapwa mo. At hindi mo kailangang maging politiko para makapaghatid ng tunay na pagbabago. A man in the Philippines is only an individual. He is not a member of a nation. Nabasa ko ito noong high school ako sa essay ni Jose Rizal, The Indolence of the Filipinos. Ang sabi ni Rizal, ang problema sa ating bansa, tinuruan tayo ng mga mananakop, ng mga banyaga, ng mga dayuhan na maging individualistic. Over the years, nakalimutan na natin yung kultura natin ng pakikipagkapwa at pagmamalasakit sa isa't isa, yung ating sense of community and national solidarity. Ang sabi ni Rizal, kung gusto nating umunlad ang ating bayan, sana palawakin natin yung konsepto natin ng bayan
Kasi yung bayan, mas malaki to sa inyong mga sarili. It's bigger than ourselves, bigger than our families, bigger than our provinces, bigger than our political alliances. Ang bayan ay tayong lahat. Dapat buong bayan ang pinagsiserbisyuhan. Hindi yung maliit na pamilya lang natin. Hindi yung maliit na probinsya o yung maliit na munisipyo o yung mga kaalyado lang natin sa politika. Dapat buong bayan ang pinaglilingkuran. You are not just an individual, my dear graduates. You are Filipino and you are a member of this nation. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Bago ako magtapos sa aking talumpati, pwede niyo po ba akong pagbigyan ng isang hiling? Gusto ko po kasi sanang kumanta. Parang umiiling si President tsaka si Chancellor. Gusto atang bawiin yung invitation. Hindi po ako kakanta ng Taylor Swift, although memorize ko po yung blank space. Ang kakantahin ko po ay isang original song ng aking nanay. Alam niyo po kasi nung bata ako, pangarap ko pong maging mayaman. Hindi po ako nepo baby pero pangarap ko rin pong maging mayaman noon nung bata pa ako, mga grade 3, ganyan. Gusto kong magkaroon noon ng maraming pera, makabili ng maraming damit, sapatos at laruan. Yung nanay ko, si Professor Karina Constantino David, ay isang aktivista at guro sa University of the Philippines. Isa rin po siyang public servant at isa rin po siyang mga awit, gitarista at kompositor ng mga kanta. Nung nalaman niya na gusto kong magkaroon ng maraming pera, imbis na paggalitan ako, sumulat siya ng isang kanta. At ang title po nitong kantang ito ay Sana'y Mayaman ng Inang Laya noong 1983. Nasa YouTube po yan kung gusto nyo mapakinggan yung buong kanta. Pero ang kakantahin ko lang po yung paboritong bahagi ko. And it goes like this. Kung ang tao'y 10 at ang pera'y 10 lamang, at tigi-tigisa ang mga mamamayan sa ganitong sitwasyon, walang kahirapan sa ganitong sitwasyon, wala ring mayaman. Ngunit kapag ang isa ay kumuha ng 5, anong maiiwan sa 9 na natira? Paghahati-hatian ang naiwang pera, ang 9 ay mahirap, iisang may kaya. Alam niyo po, ang problema sa bansang to, hindi lang ata 5 yung kinuha ng mga politiko. I think ang kinuha nila 9.75. Tapos ang pinaghahati-hatian nating lahat 0.25. Kaya naman hindi na ako nagtataka kapag nababasa ko lagi ito sa social media. Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Palagi ko yung nababasa. Pero alam niyo po, kapag naiisip ko, sina Kuya Daniel, yung mga agta ng Peña Blanca, yung mga magsasaka ng bugyas, yung mga rider sa Tiboli South Cotabato, naiisip ko, alam niyo, hindi po mahirap mahalin ang bansang to. At lalong hindi mahirap mahalin ang mga Pilipino. Simple lang ang mensahe ng nanay ko. Walang masama sa pag-aasam ng yaman. Pero sana tandaan niyo na hindi tayo nabubuhay para lang sa ating sarili.
Bahagi tayo ng isang malawak na lipunan at hindi uusad ang lipunan kung iisa lang ang mayaman at marami ang maiiwan. Kasi dapat walang naiiwan. Kumuha lang ng nararapat at sapat para sa iyo. And when you have more than enough, please give back. Give back to your community. In my 3 decades as a journalist, I have seen this principle of equality and generosity in the most unexpected places. Ironically, I found it not in the richest communities, but in the poorest and most remote areas of our country. Sa mga liblib na komunidad, sa mga malalayong bundok, walang lamangan, walang naiiwan. Perhaps the greatest lesson about wealth is this. It is not measured by how much we keep, but how much we are willing to share. In the same way na ang tunay na sukatan ng husay at katalinuhan ay hindi sa taas ng inyong grado o dami ng inyong napag-aralan. Nasusukat ito sa kung paano ninyo gagamitin ang inyong kaalaman para iangat ang karamihan. I would like to end my speech with how my mother ended the song that she wrote for us when we were young. Ang pangarap ko sa tulong ninyo ng inyong husay, dangal at serbisyo, sana makamit natin yung mundong pinapangarap ng nanay ko. Isang mundong walang lamangan, isang mundong walang naiiwan. Ito'y panaginip na sana'y makamtan, musmus niyong isip, sana'y maintindihan. Opo, inay, ngayon ko lang nalaman, hindi na po ako maghahangad yumaman. Dapat sana rito sa ating bayan, pantay-pantay ang lahat ng mga mamamahayan. Walang naghahari at walang gahaman, walang naghihirap at walang kapihan. Congratulations, UP Cebu Class of 2026, sa pagkamit ninyo ng tagumpay at karangalan. Huwag kalimutan ang bayan. Daghang salamat, UP Cebu, padayon!